Magandang araw sa inyong lahat, sa mga tagapakinig at manonood ng channel na ito. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagkakaiba ng buhay, pagmamahal ng pamilya, at sa mga bagay na hindi natin inaasahang mangyayari sa ating buhay. Isang kwento ng isang doktor na nakalimutan ang kanyang mga pinagdaanan at ng isang magsasakang lalaki na hindi kailanman itinakwil ang kanyang sariling dugo. Simulan na natin ang kwentong ito na puno ng emosyon, pagkabigla at pagpapahalaga sa tunay na halaga ng pamilya. Noong mga taong 1985, sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, isinilang si Dante Santos bilang panganay na anak ni Mang Pedro at Aling Rosa Santos. Isang simpleng pamilya lamang sila na umaasa sa maliit na lupang sinasaka ng kanilang ama. 5 taon pagkatapos, noong 1990, isinilang naman si Marcos. Ang bunsong anak at tanging babae raw sana ay lalaki pa rin ang naging resulta. Sa murang edad pa lamang, makikita na ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid. Si Dante ay tahimik at masigasig na bata. Simula pa noong siya 10 taong gulang pa lamang, tumutulong na siya sa kanyang ama sa pagmimina ng lupa, pagtatanim ng palay at pag-aalaga ng mga hayop sa kanilang bakuran. Si Marcos naman ay mas hilig na magbasa ng mga aklat, mag-isip ng mga bagay na kakaiba, at nangarap na makapag-aral hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho sa malaking lungsod. Dante anak, tandaan mo palagi, ang lupa ang pinakamagandang kaibigan ng isang magsasaka. Hindi ka nito iiwan, basta-basta. Basta't ikaw ay masipag at mapagmahal sa kanya. Opo ama, susundin ko po lahat ng sasabihin ninyo at gagawin ko rin po ang lahat para makapag-aral si Marcos hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. Alam ko pong siyang pag-asa natin para makaahon tayo sa kahirapan. Napakasipag mo talaga anak. Napakaswerte namin ng iyong ina sa'yo. Sana lang ay maintindihan ni Marcos ang mga sakripisyo mong gagawin para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, noong si Marcos ay 7 taong gulang pa lamang. Biglang namatay si Mang Pedro dahil sa sakit na hindi nila maipaliwanag. Nawala ng tahanan ng kanilang pamilya ang mga Santos. Ang lupa na kanilang sinasaka ay pag-aari pala ng isang mayamang pamilya sa bayan. At dahil hindi nila nabayaran ang utang ng kanilang ama, kinuha ito ng mga ito. Naiwan silang 3 ni Aling Rosa na walang makain, walang matitirhan at walang mapagkukunan ng pera para sa pag-aaral ng mga bata. Anak ko, paano na tayo ngayon? Wala na tayong lupa, wala na tayong pera. Paano ko mapag-aaral kayo? Paano ko ibibigay sa inyo magandang kinabukasan na inaasam ko para sa inyo? Sabi ni Aling Rosa habang umiiyak at yakap ang 2 anak. Huwag po kayong umiyak inay. Ako na po ang bahala sa inyo. Titigil lang po ako sa pag-aaral para makapagtrabaho ako at makabili tayo ng pagkain. At gagawin ko rin po ang lahat para makapagpatuloy si Marcos sa pag-aaral. Sabi ni Dante sa kanyang ina. Hindi po kuya, ayaw kong huminto ka sa pag-aaral. Gusto kong makasama kita sa paaralan. Gusto kong magkasama tayo palagi. Hindi ako mawawala sa iyo Marcos. Basta't ikaw ay mag-aaral ng mabuti. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ito ang pangako ko sa iyo, sa inay at sa alaala ni ama. Mula noon, simula pa noong si Dante ay 15 taong gulang pa lamang, nagsimula na siyang magtrabaho bilang isang kasama sa mga taniman ng ibang mga magsasaka sa kanilang baryo. Araw-araw siyang gumigising na maaga para pumunta sa bukid. Nagtatrabaho ng maraming oras sa init ng araw at umuuwi ng hating gabi na pawis at pagod na pagod. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Alam niyang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na si Marcos. Sa tulong ng kanyang kita, nakapagpatuloy si Marcos sa pag-aaral. Si Marcos naman ay talagang matalino. Lagi siyang nangunguna sa kanilang klase, nakakakuha ng mga medalya at parangal.
at palaging binibigyang prioridad ang kanyang pag-aaral. Alam niyang ang kanyang pag-aaral ang tanging paraan para makapagpasalamat siya sa kanyang kuya at sa kanyang ina. Noong si Marcos ay 18 taong gulang na. Nakapagtapos siya ng high school nang may pinakamataas na karangalan sa kanilang paaralan. Nakakuha pa siya ng scholarship para makapag-aral sa isang kilalang universidad sa Maynila para sa kursong medisina. Ito ang pinakamalaking biyaya na natanggap ng kanilang pamilya. Ngunit sa parehong oras, ito rin ang naging simula ng paglayo ng dalawang magkapatid. Marcos, anak, tandaan mo palagi ang mga aral na itinuro namin sa iyo ng iyong ama at ng iyong kuya. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula at huwag mong kalimutan ang mga taong tumulong sa iyo para marating mo ang mga pangarap mo. Hindi ko po makakalimutan, inay. Alam ko pong lahat ng ito ay dahil sa inyo at kay Kuya Dante. Pagkatapos ko makapagtapos ng pag-aaral, ibabalik ko po sa inyong lahat ng biyayang ibinigay niyo sa akin. Bibigyan ko po kayo ng magandang buhay at magandang bahay. Bibigyan ko po kayo ng lahat ng kailangan ninyo. Nakangiting sabi ni Marcos sa kanyang ina. Maya-maya ay dumating si Dante mula sa bukid na may dalang mga prutas at isda. Narito ka na pala, Marcos. Bumili ako ng mga prutas at isda para may makain ka habang naglalakbay. At ito rin, kunin mo to. Isang maliit na bato na may mga simbolo. Ito ang binigay sa akin ng iyong ama nung ako'y maliit pa lamang. Sabi niya, ito ay magbibigay sa atin ng swerte at proteksyon. Panatiliin mo ito palagi sa iyo, ah. Opo, kuya. Salamat po. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Pagkatapos ko makapagtrabaho, hindi ka na po magtatrabaho sa bukid. Ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng kailangan mo. Sabi ni Marcos habang kinuha ang bato na ibinigay ni Dante. Hindi ko kailangan ng mga bagay na iyon, Marcos. Ang kailangan ko lang ay makita kang magtagumpay at masaya. Ito lang sapat na kasiyahan para sa akin. Ngayon, umalis ka na at ituloy mo ang iyong mga pangarap. Kami naman ni inay ay nandito lang para sa iyo. Palaging susuporta sa iyong mga pangarap. Pagkatapos noon, umalis na si Marcos papuntang Maynila para simulan ang kanyang pag-aaral sa medisina. Sa una, palagi pa rin siyang tumatawag sa kanilang bahay sa probinsya. Nagkukwento ng kanyang mga karanasan sa universidad at nagpapasalamat sa kanyang kuya at ina para sa kanilang suporta. Ngunit habang dumadaan ang mga taon, unti-unting bumababa ang dalas ng kanyang tawag. Mas naging abala siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pagsusulit at sa kanyang mga kaibigan sa lungsod. Nagsimula na rin siyang makilala ang ibang mga tao, mga taong mayayaman, mga taong may mataas na posisyon sa buhay, at mga taong nagsasabing ang kanyang mga pinagdaanan sa probinsya ay isang bagay na dapat niyang kalimutan para makasama sila sa kanilang mundo. Marcos, bakit mo hindi sinasabi sa mga kaibigan natin na mayroon kang kapatid na magsasaka? Baka mapahiya ka pa sa kanila. Alam mo naman na ang mga taong kasama natin dito ay mga taong mayayaman at respetado sa lipunan. Sabi ni Dr. Clara Reyes habang kumakain sila ni Marcos sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. Hindi ko alam, Clara. Minsan, naririnig ko rin ang sarili kong naiisip na baka tama kayo. Baka mas mabuting huwag kong sabihin sa kanilang tungkol sa aking pamilya sa probinsya. Baka isipin nila na hindi ako karapat-dapat na makasama sila sa kanilang mundo. Sabi ni Marcos. Tama si Clara, Marcos. Kung gusto mo magtagumpay sa larangan ng medisina dito sa Maynila, kailangan mo makipag-ugnayan sa tamang mga tao. Hindi ka ba kakakuha ng magandang trabaho o magandang koneksyon kung malalaman ng mga tao ng iyong kapatid ay isang simpleng magsasaka lamang? Sabi naman ni Dr. Carlo Mendoza, isa pang kasamahan ni Marcos sa ospital na nakarinig ng kanilang usapan. Mula noon, nagsimula ng baguhin ni Marcos ang kanyang sariling kwento. Sinasabi niya sa mga kaibigan at kasamahan niya sa ospital na siya ay isang ulila na lumaki sa pag-aalaga ng mga kamag-anak na mayayaman. Sinasabi niya rin na wala siyang ibang kapatid maliban sa sarili niya. Unti-unting nakalimutan niya ang kanyang mga pinagdaanan.
Unti-unting nakalimutan niya ang kanyang kuya at ina at unti-unting naging ibang tao na siya. Isang tao na mas pinapahalagahan ang yabang at ang material na bagay kaysa sa tunay na halaga ng pamilya at pagmamahal. Pagkatapos ng 7 taong pag-aaral sa medisina, nakapagtapos si Marcos at naging isang kilalang cardiologist sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Nakabili na rin siya ng sarili niyang bahay sa isang mamahaling subdivision. Nakabili na rin siya ng sarili niyang kotse. At nakapagkaroon na rin siya ng magandang trabaho at mga kaibigan sa lungsod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya nasisiyahan. Parang may isang bahagi ng kanyang buhay na kulang. Parang may isang bagay na hinahanap niya ngunit hindi niya mahanap. Isang araw, tumawag sa kanya si Aling Rosa mula sa probinsya. Sinabi niya na si Kuya Dante niya ay nagkasakit at kailangan niyang pumunta sa Maynila para ipatingin sa doktor. Marcos, anak! Kailangan mong tumulong sa iyong kuya. Si Dante ay nagkasakit ng matindi. Hindi na siya makalakad ng maayos. Hindi na siya makakain ng tama. At palagi na siyang nahihilo. Gusto naming ipatingin siya sa iya. Sa ospital kung saan ka nagtatrabaho, anak. Inay, bakit ngayon lang kayo nagsabi? Bakit hindi niyo ako sinabihan ng mas maaga? Sige po, dalhin niyo siya dito sa Maynila bukas. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin at sa kanyang paggamot. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na makatulog si Marcos sa gabi. 1,000 katanungan ang pumapasok sa kanyang isip. Paano kung makita siya ng kanyang mga kasamahan sa ospital na may kapatid na magsasaka? Paano kung husgahan siya ng mga tao sa paligid niya? Paano kung mawala sa kanya ang respeto at ang posisyon na kanyang natamo sa buhay? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang kailangan niyang tulungan ang kanyang kuya. Siya pa rin ang kapatid na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Siya pa rin ang kapatid na nagbigay sa kanya ng pag-asa at ng pagkakataong makapag-aral at makapagtrabaho sa lungsod. Kinabukasan ng umaga, dumating na si Kuya Dante at Aling Rosa sa Maynila. Si Kuya Dante niya ay mukhang napakasakit. Payat na siya. Maputla ang muka at kailangan pang tulungan siya ng kanyang ina para makalakad. Ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, ngumiti pa rin siya nang makita si Marcos. Marcos, bunso, akala ko hindi na kita makikita muli. Napakasaya ko makita kang ganito kagandang buhay mo, sabi ng kanyang Kuya Dante. Kuya, ikaw pala. Pasensya na kung hindi ako nakauwi ng madalas. Sobrang abala kasi ako sa trabaho sa ospital. Wala namang problema, anak. Alam namin na maraming trabaho ang hinahawakan mo. Ngayon lang talaga kami napilitang pumunta rito dahil sa sakit ng iyong kuya. Dinala ni Marcos ang Kuya Dante niya at ang kanyang ina sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital, napansin ni Marcos ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan. Mga tingin na puno ng pagtataka at pagkakahiya. Nagsimula na siyang kabahan. Nagsimula na siyang isipin kung tama ba ang ginawa niya. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Carlo Mendoza at nakatingin kay Dante. Marcos, sino itong mga taong kasama mo? Hindi ba't sabi mo sa amin na wala kang pamilya maliban sa mga kamag-anak mong mayayaman? Ito po si Mang Dante at Aling Rosa po. Mga kapitbahay lang po namin sa probinsya. Nagkasakit po kasi si Mang Dante kaya naman hinatid ko sila rito para ipatingin sa doktor. Ano? Marcos, anong sinasabi mo? Ako ito, ang iyong kuya na nagtrabaho ng maraming taon para makapag-aral ka. Ako naman ito, ang kapatid mo hindi kailanman itinakwil ka kahit na anong mangyari. Bakit mo ako tinatanggi bilang iyong kapatid? Marcos, anak, bakit mo ginagawa ito? Bakit mo tinatanggi ang iyong sariling kapatid? Tumingin si Marcos sa kanyang mga kasamahan na nakikinig sa kanilang usapan
bago nagsalita. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kapatid o kamag-anak. Umalis na kayo rito bago pa kayo mapahiya pa. Sabi ni Marcos. Sa sinabing iyon ni Marcos, para bang isang kidlat na tumama kay Dante at Aling Rosa. Mula sa mukha ng Kuya Dante niya ay nawala ang ngiti. Pinalitan ito ng luha at pagkabigla. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya sa puso. Ang kapatid na pinag-aral niya ng mabuti, ang kapatid na ibinigay niya ang lahat para makamit ang pangarap, ngayon ay tinatanggi siya bilang kanyang kapatid. Sige na Marcos, kung iyon ang gusto mo, hindi na kami magtatanong pa. Pasensya na kung nakagambala kami sa iyong magandang buhay dito sa Maynila. Alam naman namin na hindi na kami angkop sa mundo mo ngayon, sabi ng kanyang Kuya Dante. Maya-maya pa ay hinawakan ni Aling Rosa ang braso ni Marcos. Anak, hindi ka na ba talaga makakilala? Kami ang iyong pamilya. Hindi ka na ba talaga makakilala ng mga taong nagmahal at nagtaguyod sa iyo mula noong ikaw ay maliit pa lamang? Dahil doon ay hindi makatingin si Marcos sa kanila. Umalis na kayo rito. Ayokong makita pa kayo. Dahil doon, walang ibang nagawa sina Kuya Dante at Aling Rosa, kundi umalis ng ospital nang walang salita pa. Habang sila ay lumalabas ng pasilyo, narinig ni Marcos ang mga usapan ng kanyang mga kasamahan. Mga usapang puno ng paghamak at pagkakaituring sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa kanyang isip, mas mahalaga na mapanatili ang kanyang posisyon at respeto sa mundo ng mga mayayaman kaysa sa pagkilala sa kanyang sariling pamilya. Pagkatapos ng ilang oras, nagpasya si Marcos na pumunta sa cafeteria ng ospital para kumain ng tanghalian. Habang siya ay umiinom ng kape, may isang lalaking suot ang mamahaling damit ang lumapit sa kanya at inilahad ang kanyang kamay. Dr. Santos, ako pala si Ferdinand Cruz, ang may-ari ng Cruz Agricultural Corporation. Nakita ko kaninang nangyari sa pasilyo ng ospital. Gusto ko makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong kapatid na si Dante Santos. Nakangiting sabi ni Ferdinand Cruz. Nagulat naman si Marcos at hindi makapaniwala. Mr. Cruz, pasensya na po, pero hindi ko po kilala ang taong sinasabi niyo. Wala po akong kapatid na nagngangalang Dante Santos. Umupo si Mr. Ferdinand Cruz sa tabi ni Marcos at tumingin sa kanya ng maingat. Hindi na kailangan magsinungaling pa, Dr. Santos. Alam ko na si Dante Santos ang iyong tunay na kapatid. At alam ko rin na siya ang taong nagtatagumpay ngayon sa mundo ng agrikultura sa bansa. Napasinghap at hindi makapaniwala si Marcos sa kanyang narinig. Ano pong sinasabi niyo, Mr. Cruz? Si Kuya Dante isang simpleng magsasaka lang sa probinsya. Paano niya magagawang maging matagumpay sa mundo ng agrikultura? Ngumiti naman si Ferdinand Cruz at kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag. Narito po ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dante Santos. 3 taon lang nakalipas, si Dante ay nakaimbento ng isang bagong paraan ng pagtatanim ng palay na makakapagpadami ng ani ng hanggang sa 50%. Dahil sa kanyang imbensyon, nakipagsosyo sa kanya ang aming kumpanya at ngayon siya ay ang pangkalahatang manager ng aming mga taniman sa buong Luzon. Bukod pa rito, mayroon na rin siyang sariling mga negosyo sa agrikultura at ngayon isa na siya sa pinakamayamang tao sa larangan ng agrikultura sa bansa. Sa narinig ni Marcos mula kay Mr. Cruz, para bang isang kidlat na tumama sa kanyang ulo. Hindi niya maipaliwanag ang pagkabigla at pagkasisi na naramdaman niya sa puso. Ang kapatid na tinanggihan niya bilang isang simpleng magsasaka, ngayon ay isa na palang matagumpay na negosyante at isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Dr. Santos, hindi ko alam kung bakit mo tinanggihan ang iyong kapatid kanina. Ngunit sana ay maintindihan mo na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o sa antas ng kanilang trabaho. Nasusukat ito sa kanilang pagmamahal sa pamilya
at sa kanilang pagpapahalaga sa mga taong tumulong sa kanila para marating ang kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng usapan nila ni Mr. Cruz, agad na tumakbo si Marcos palabas ng ospital para hanapin sina Dante at Aling Rosa. Ngunit nang makarating siya sa labas ng ospital, hindi na niya sila makita. Sa halip, nakita niya ang isang mamahaling Lamborghini na papalayo sa harap ng ospital. At sa loob nito ay makikita niya ang mga mukha ni na Dante at Aling Rosa. Ang Kuya Dante niya ay nakasuot ng mamahaling damit at ang kanyang mukha ay puno ng lakas at kagalingan. Kuya! Inay! Huwag po kayong umalis! Pasensya na po! Hindi ko po sinasadya na itakwil kayo! Patawarin niyo po ako! Sigaw ni Marcos habang tumatakbo patungo sa kotse. Ngunit hindi na narinig ng Kuya Dante niya ang tinig ni Marcos. Ang Lamborghini ay patuloy na umalis hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Naiwan si Marcos sa gitna ng daan na umiiyak at nagsisisi sa kanyang ginawa. Mula noong araw na iyon, hindi na nakita ni Marcos sina Kuya Dante niya at Aling Rosa. Sinubukan niya silang hanapin sa kanilang bahay sa probinsya, ngunit natuklasan niya na ibinenta na nila ito at hindi na alam ng mga kapitbahay kung saan sila nagtungo. Sinubukan din niya itong hanapin sa opisina ng Cruz Agricultural Corporation, ngunit sinabihan siya ng mga empleyado na si Kuya Dante ay umalis na patungo sa ibang bansa para sa isang negosyong proyekto at hindi pa rin alam kung kailan siya babalik. Marcos, alam kong napakasakit nang nangyari. Ngunit kailangan mong intindihin na ang mga bagay na ginawa mo ay may mga kahihinatnan. Hindi mo basta-basta maaaring ibalik ang mga salitang binitawan mo at hindi mo basta-basta maaaring itama ang mga pagkakamaling nagawa mo. Sabi ni Dr. Clara Reyes. Hindi ko alam, Clara. Paano ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ako mapapatawad ng aking kuya at ina? Paano ko mababawi ang tiwala at pagmamahal na binigay nila sa akin kung hindi ko na sila makikita pa? Kailangan mo magkaroon ng pag-asa, Marcos. Baka may pagkakataon pa na makita mo sila muli at maibigay mo sa kanilang paumanhin na nararapat nilang matanggap. Baka may pagkakataon pa na maibalik mo ang tiwala at pagmamahal na nawala dahil sa iyong mga pagkakamali. Mula noon, nagsimula ng baguhin ni Marcos ang kanyang buhay. Itinapon niya ang kanyang mga mamahaling gamit at mga kotse. Ibinenta niya ang kanyang bahay sa subdivision at lumipat siya sa isang maliit na apartment malapit sa ospital. Sinimulan din niyang tulungan ang mga mahihirap na pasyente sa ospital ng walang bayad. Sinimulan din niyang magbigay ng mga scholarship sa mga batang matatalino ngunit walang pera para makapag-aral. At sinimulan din niyang ibahagi ang kanyang kwento sa ibang tao para ipaalam sa kanila ang halaga ng pamilya at pagmamahal. Isang araw, habang siya ay naglalakad papunta sa ospital, may isang liham na nakasabit sa kanyang pintuan ng apartment. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ay mula sa Kuya Dante niya. Mahal kong Marcos, hindi ko alam kung makikita mo pa ito o hindi. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na hindi kita kailanman itinakwil bilang aking kapatid. Kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang bunsong kapatid na pinag-aral ko ng mabuti. Ikaw pa rin ang kapatid na ibinigay ko ang lahat para makamit ang pangarap. Ang totoo, alam ko na mula pa nung una na baka hindi ka na makakilala. Bilang kapatid mo ako, kapag nakamit mo ang iyong mga pangarap. Ngunit hindi ako nagalit sa iyo. Naiintindihan ko na ang mundo ng mga mayayaman at mga professional na iba sa mundo ko bilang isang magsasaka. Ngunit sana maintindihan mo na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o sa antas ng kanilang trabaho. Nasusukat ito sa kanilang pagmamahal sa pamilya at sa kanilang pagpapalaga sa mga taong tumulong sa kanila para marating ang kanilang mga pangarap. Binigyan kita ng pagkakataong matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Lagi kang may pamilya na handang tumulong at magmahal sa iyo kahit na anong mangyari. At kung sakaling makita kita muli, handa akong patawarin ka
at tatanggapin ka muli bilang aking kapatid. Laging nandito ako para sa iyo. Nabasa niyang sulat ng liham. Sa binasa ni Marcos mula sa liham ni Kuya Dante niya ay napaiyak siya ng malakas. Sa uli, napagtanto niya na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o sa antas ng kanilang trabaho. Nasusukat ito sa kanilang pagmamahal sa pamilya at sa kanilang pagpapahalaga sa mga taong tumulong sa kanila para marating ang kanilang mga pangarap. Isang buwan, pagkatapos niyang mabasa ang liham, nakatanggap siya ng tawag mula sa Cruz Agricultural Corporation. Sinabihan siya na babalik si Kuya Dante niya mula sa ibang bansa at gusto itong makipag-usap sa kanya. Agad na pumunta si Marcos sa opisina ng kumpanya para makita ang kanyang kuya. Marcos, kapatid, akala ko hindi na kita makikita muli. Napakasaya ko makita ka muli. Nakangiting sabi ni Dante nang makita ang kanyang bunsong kapatid na si Marcos. Kuya, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na itakwil kay bilang aking kapatid. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa iyo at paano ko makukuha ang tiwala mo at pagmamahal na binigay niyo sa akin noon. Huwag ka nang umiyak, Marcos. Wala nang dapat ipagpasensya pa. Ang mahalaga ay napagtanto mo na ang halaga ng pamilya at pagmamahal ay hindi base sa kung anong mayroon ka. At alam mo naman, handa akong patawarin ka at tanggapin ka muli bilang aking kapatid. Maya-maya ay lumapit sa kanilang dalawa si Aling Rosa habang umiiyak. Marcos, anak, sobrang saya namin na makita ka muli. Alam namin na nagkamali ka, ngunit handa kaming patawarin ka at tanggapin ka muli bilang aming anak. Salamat po, kuya. Salamat po, inay. Hindi ko po kayo iiwan muli. Hawakan ko na po palagi ang inyong mga kamay. At hindi ko na po kakalimutan ang halaga ng pamilya at pagmamahal. Mula noon, bumabalik na ang dating pagmamahalan at pagkakaisa ng mga Santos. Si Marcos ay patuloy na nagtatrabaho bilang doktor sa ospital. Ngunit ngayon ay mas pinapahalagaan niya na ang kanyang trabaho para tulungan ang ibang tao at hindi na para sa yabang at sa mga material na bagay. Si Kuya Dante naman ay patuloy na nagtatrabaho sa mundo ng agrikultura. Ngunit ngayon ay mas pinapahalagaan niya na ibahagi ang kanyang yaman at kaalaman sa ibang mga magsasaka para tulungan silang mapabuti ang kanilang mga buhay. Samantala, isang buwan matapos ang kanilang muling pagkikita, nagpasya sina Marco, Dante at Aling Rosa na bumalik sa kanilang dating baryo sa Nueva Ecija. Gusto nilang muling itayo ang kanilang tahanan doon at ibahagi ang kanilang yaman at kaalaman sa kanilang mga kababayan. Sa tulong ng pera at suporta ni Dante, nagtayo sila ng isang malaking paaralan sa baryo para sa mga batang walang pera para makapag-aral. Pinangalanan nila itong Santos Academy bilang parangal sa kanilang ama na palaging nangarap na makapagpatayo ng paaralan para sa kanilang bayan. Mga kababayan, ngayon ay masasabi ko ng pinakamalaking yaman na mayroon ako ay hindi ang aking trabaho bilang doktor o ang mga material na bagay na mayroon ako. Ito ay ang aking pamilya at ang pagmamahal na ibinibigay nila sa akin. Sa pamamagitan ng paaralang ito, sana ay mabigyan natin ng pag-asa at pagkakataon ng mga batang matatalino ngunit walang pera para makapag-aral. Sana ay matuto sila mula sa aking mga pagkakamali. At palaging tandaan ang halaga ng pamilya at pagmamahal. Sabi ni Marcos habang nakatayo sa entablado ng bagong paaralan kasama sina Dante at Aling Rosa. Mga kababayan, alam ko na hindi lahat tayo may pagkakataong makapag-aral sa malaking lungsod o makamit ang mga pangarap natin. Ngunit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya, lahat tayo ay makakapagtagumpay sa buhay. Huwag nating kalimutan na ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na gagampanan sa mundo. Hindi natin kailangan maging mayaman o sikat para maging mahalaga.
Ang mahalaga ay tayo ay nagagawa nating gawin ng tama at tumutulong sa ibang tao. Sabi naman ni Dante habang nakatingin sa mga estudyante at mga tao sa baryo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito. Ang araw ng aking mga anak ay magkasama muli at nagtutulungan para mapabuti ang buhay ng iba. Sana ay palaging tandaan natin na ang pamilya ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Walang anumang yaman o posisyon sa buhay ang makakapalit sa pagmamahal at suportang ibinibigay ng ating mga mahal sa buhay. Sabi ni Aling Rosa habang umiiyak sa kagalakan at nakatingin sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng pagbubukas ng paaralan, nagpasya si Marcos na magtayo ng isang malaking klinika sa baryo para sa mga taong walang pera para ipatingin sa doktor. Tinawag niya itong Santos Medical Clinic bilang parangal sa kanyang ina na palaging nangarap na mayroong malapit na klinika sa kanilang bayan para sa mga nangangailangan ng panggamot. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa ospital sa Maynila, nagbigay sila ng libreng paggamot at gamot sa mga mahihirap na pasyente sa baryo. Marcos, sobrang saya kong makita kang ganito. Tumutulong sa ibang tao at ginagawa ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Alam ko na hindi madali ang mga pinagdaanan mo, ngunit ikaw ay naging mas mabuting tao dahil doon. Sana ipatuloy kang magpatuloy sa mga mabubuting gawaing ito at ibahagi ang iyong kaalaman at kasanayan sa ibang tao. Sabi ni Dr. Clara habang nagkukonsulta ng mga pasyente sa klinika. Salamat po, Clara. Kung hindi dahil sa iyo at sa aking kuya at ina, hindi ko mararating ang punto na ito sa buhay ko. Napagtanto ko na ang tunay na kahalaga ng aking trabaho bilang doktor ay hindi lamang para gumaling ang mga pasyente, kundi para bigyan sila ng pag-asa at pagkakataong mabuhay ng mas magandang buhay. Samantala, si Dante naman ay nagpasya na magtayo ng isang kooperatiba ng mga magsasaka sa kanilang baryo. Tinawag niya itong Santos Farmers Cooperative bilang parangal sa kanilang ama na palaging nangarap na makapagtatag ng kooperatiba para tulungan ang mga magsasaka na mapabuti ang kanilang ani at kita. Sa tulong ng Cruz Agricultural Corporation, nagbigay sila ng mga libreng binhi, pataba at kagamitan sa pagsasaka sa mga miyembro ng kooperatiba. Binigyan din nila sila ng pagsasanay at edukasyon tungkol sa mga bagong paraan ng pagsasaka para mapataas ang kanilang ani at kita. Dante anak, sobrang saya kong makita kang ganito. Tumutulong sa ibang mga magsasaka at ginagawa ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Alam ko na hindi madali ang mga pinagdaanan mo, ngunit ikaw ay naging mas mabuting tao dahil doon. Sana ay patuloy kang magpatuloy sa mga mabubuting gawain ito at ibahagi ang iyong kaalaman at kasanayan sa ibang mga magsasaka. Sabi ni Mang Roberto. Salamat po, Mang Roberto. Kung hindi dahil sa inyo at sa aking ina at kapatid na si Marcos, hindi ko mararating ang punto na ito sa buhay ko. Napagtanto ko na ang tunay na kahalagaan ng aking trabaho bilang magsasaka at negosyante ay hindi lamang para mapataas ang aking ani at kita, kundi para bigyan ng pag-asa at pagkakataong mabuhay ng mas magandang buhay ang ibang mga magsasaka. Isang taon matapos ang pagbubukas ng paaralan, klinika at kooperatiba, ang kanilang baryo ay lubos nang nagbago. Maraming mga bata na ang nakakapag-aral sa paaralan. Maraming mga pasyente na ang nakakakuha ng libreng paggamot sa klinika. At maraming mga magsasaka na ang nakakapagtaas ng kanilang ani at kita sa pamamagitan ng kooperatiba. Ang baryo ay naging isang halimbawa ng pagbabago at pag-unlad sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Maraming ibang mga baryo ang nagsisimula ng kumuha ng inspirasyon sa kanilang kwento at sinusubukan din nilang gawin ang mga bagay na ginawa nila para mapabuti ang buhay ng kanilang mga kababayan. Isang araw, sa isang magandang umaga sa kanilang baryo, nagtipon-tipon ang buong pamilya Santos kasama ang kanilang mga kaibigan at kababayan sa kanilang dating lupang sinasaka. Ito ay ang taong pagtatapos ng unang baitang ng mga estudyante sa Santos Academy.
at handa silang ibigay ang mga parangal at medalya sa mga matagumpay na estudyante. Mga magulang, guro, at mga estudyante ng Santos Academy, ngayon ay masasabi ko na ang aking kwento ay isang kwento ng pagkakamali, pagkasisi, at pagbabago. Noong una, akala ko na ang yaman at posisyon sa buhay ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit napagtanto ko na mali ako. Ang tunay na yaman ng isang tao ay nasa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, at sa mga taong tumulong sa kanya para marating ang kanyang mga pangarap. Sabi ni Marcos habang nakatayo sa entablado kasama sina Dante at Aling Rosa. Mga batang estudyante, tandaan niyo palagi ang mga aral na itinuturo sa iyo ng inyong mga magulang at guro. Huwag niyong kalimutan kung saan kayo nagmula. At huwag niyong kalimutan ang mga taong tumulong sa inyo para marating ang inyong mga pangarap. Tandaan niyo na ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel na gagampanan sa mundo. At kayo ay may kakayahang gawin ng mga bagay na makakapagpabago ng buhay ng ibang tao. Nakangiting sabi ni Dante habang nakatingin sa mga estudyante. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito. Ang araw ng aking mga anak ay naging mga huwaran ng kabutihan at pagbabago sa ating bayan. Sana ay palaging tandaan natin na ang pamilya ay ang pundasyon ng ating buhay. Walang anumang bagay sa mundo ang makakapalit sa pagmamahal at suportang ibinibigay ng ating mga mahal sa buhay. Sabi ni Aling Rosa habang nakahawak ang kamay sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng pagtatapos, nagpasya silang magpunta sa kanilang dating bahay sa baryo, na ngayon ay muling itinayo at ginawang isang sentro ng pag-aaral at pagtitipon para sa mga kabataan sa baryo. Habang sila ay nakaupo sa bakuran ng bahay, inabot ni Dante kay Marcos ang susi ng kanyang Lamborghini. Marcos, ito'y para sa iyo. Alam kong noong una ay nais mo magkaroon ng mamahaling kotse para ipakita sa mundo na ikaw ay matagumpay. Ngunit ngayon, alam ko na alam mo na ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ibibigay ko sa iyo ang kotse na ito, hindi bilang isang simbolo ng yaman o posisyon, kundi bilang isang simbolo ng ating pagmamahalan bilang magkapatid at na mga bagong simula na ating bubuksan. Sabi ni Dante. Kuya, hindi ko po deserve ito. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Huwag ka na mag-isip ng mga bagay na yun, Marcos. Ang mahalaga, tayo'y magkasama muli at nagtutulungan para mapabuti ang buhay ng iba. Ang kotse na ito ay isang regalo mula sa akin sa iyo. Tanggapin mo na lamang ito at gamitin mo ito para tulungan pang ibang tao. Salamat po, kuya. Hindi ko po kayo iiwan muli. Hawakan ko na po palagi ang inyong mga kamay at hindi ko na po kakalimutan ang halaga ng pamilya at pagmamahal. Mula noon, naging mas malakas pa ang pagmamahalan at pagkakaisa ng mga Santos. Si Marcos ay patuloy na nagtatrabaho bilang doktor sa klinika sa baryo at sa ospital sa Maynila. Gamit niya ang kanyang Lamborghini para biyahihin ang mahabang daanan mula Maynila patungong Nueva Ecija para makapagbigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Si Dante naman ay patuloy na nagtatrabaho sa kooperatiba ng mga magsasaka at sa Cruz Agricultural Corporation. Patuloy na ibinabahagi ang kanyang yaman at kaalaman sa ibang mga magsasaka sa buong bansa. Si Aling Rosa naman ay patuloy na nag-aalaga ng kanyang mga anak at mga apo. Patuloy na nagbibigay ng payo at inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng suporta at pagmamahal. Ang kwento ng mga Santos ay naging isang kwento ng pag-asa at pagbabago sa buong bansa. Maraming mga tao ang nagsisimula ng kumuha ng inspirasyon sa kanilang kwento at sinusubukan din nilang gawin ang mga bagay na ginawa nila para mapabuti ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay at ng kanilang mga kababayan. Ito ay patunay na ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o sa antas ng ating trabaho, kundi sa ating pagmamahal sa pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa ating kakayahang tumulong sa ibang tao. At yun na nga ang kwento ng doktor na tinanggi na hindi niya kapatid ang magsasakang kuya. Ngunit sa uli,
Nagulat na lang siya nang umalis ito sakay ng Lamborghini. Isang kwento na nagpapakita ng halaga ng pamilya, pagmamahal at pagkakataong magbago at gumawa ng mabuti. Sana ay matuto tayong lahat mula sa mga aral na hatid ng kwentong ito. Sana ay palagi nating tandaan na ang pamilya ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. At sana ay palagi nating gawin ang tama at tumulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa kwentong ito. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat. So once again, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.